Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patong-patong na paglabag ang nasita ng mismong hepe ng Land Transportation Office sa driver ng SUV na gumamit ng blinker kahit bawal at wala pang plaka ang sasakyan. Nagpakilala pa umanong sundalo ang driver pero napag-alamang may warrant of arrest pala at nahulihan ng isang replika ng baril na may mga bala. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mismong si Transportation Assistant Secretary at LTO Chief Marcos Lacanilao ang sumita sa driver ng SUV ito na gumamit ng blinker. Nakasabay ko siya sa EDSA, nagbi-blinker. Ngayon, napansin namin wala din siyang plaka. Agad namin chinek yung nakakabit na temporary plate. Apparently, walang record. Kaya agad nilang pinara ang sasakyan. Nagpakilala siyang sundalo. Binigay niya yung ID niya at driver's license. Hindi yun ang nagbibigay ng karapatan sa kanya na gumamit ng ganyang blinker. Agad ding itinawag ng LTO sa Quezon City Police ang insidente at pina-verify ang pagkakakilala ng suspect. Noon na lamang meron palang warrant of arrest ang suspect. Immediately yung ating mga warrant operatives na proceed sa LTO main office and doon nga po isinerve yung warrant of arrest for violation of Section 511 ng Comprehensive Dangerous Tax of 2002. Nakuha sa sasakyan ng suspect ang isang replika ng baril na may nakasaksak umanong mga bala. May nakuha ring ID ng AFP Reserve Command. Kasalukuyan po natin bine-verify, waiting for the result of our verification before the office of the Reserve Command Force ng AFP to attest kung talagang ito ay isang active member. Sa panayam namin sa suspect, hindi niya itinangging gumamit nga siya ng blinker. Bakit kayo nagbe-blinker, sir? Yun po hindi ko naman ginagamit pag abuso pero nagkataon lang po, ma'am. Dati umano siyang reservist. Bakit po kayo mayroong replika ng 9mm at may live ammo? No comment na po ako doon, ma'am. Bukod sa kanyang mga paglabag sa LTO, sasampahan ng reklamong paglabag sa illegal possession of ammunition ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 Oras. Patay ang isang driver habang kritikal ang isang taong gulang niyang anak matapos salpukin ng dump truck ang kanilang kotse sa bahagi ng Herona, Tarlac. Damay rin ang ibang sasakyan nang mawala ng kontrol ang truck. At nakatutok si Van Mayrina. Sa video na kumakalat online, makikitang yuping-yupi ang kotseng ito na nakahambalang pa sa daan. Kita pa ang 3 pasahero, ang duguan at walang malay na lalaki, ang babaeng inaalalayan palabas ng kotse, at isang batang kinarga sa gilid ng sasakyan. Kasunod ito ng malagim na disgrasyang kinasangkutan nila bandang alas 8 ng umaga kanina sa barangay Parsolingan, Herona, Tarlac. Sa investigasyon ng pulisya, sinalpok ng isang dump truck ang kotse. Nawala ng kontrol ang driver ng truck dahil sa hindi pa matukoy na mechanical problem. Yung truck biglang nag-swerve po ng konti doon sa left side. So approaching po yung ating kotse doon, sir. So doon po nagkabanggaan. Nawalan daw po siya ng control doon sa makina. Dead on arrival sa Tarlac Provincial Hospital ang driver ng kotse. Nasa intensive care unit ng parehong ospital ang isang taong gulang nilang anak na babae. Ang ina, ligtas at walang tinamong sugat. Nakikipag-ugnayan na raw ang abogado na may-ari ng truck sa mga biktima. Sa isa pang viral video, makikitang may iba pang nadamay na sasakyan, pati ang tricycle na halos mayupi na rin matapos maatrasan. Patag at diretsong highway na pinangyarihan ng aksidente. Itong highway talaga ng Herona, sir, ay accident prone talaga yung area na dyan. Ang tendency talaga matutulin kumpara sa mga ibang lugar. Hawak na ng pulisya ang truck driver habang patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 Oras. Bistado ang scam hub sa Maynila na nambibiktima umano sa social media platforms at dating apps. Gamit ang magagandang babae at artificial intelligence para mapaniwala ang kanilang target. Halos 4 na po ang arestado, kabilang ang ilang Chino. Nakatutok si June Veneracion.
Pagpasok sa target na condominium unit sa Malate, Maynila, nadiskubre ng anti-cybercrime group ng PNP ang isang online scam hub. Arestado roon ang 9 na foreigner, karamihan ay mga Chinese at 30 Pinoy. Nabisto ang scamming operation sa tulong ng isang informante. Kung kailan sila nag-stop ng Pogo operation, ito yung mga nag-splinter into different small groups at nagkaroon ng guerrilla type operation. Mahigit 200 digital evidence kabilang ang mga international SIM card, cellphone at computer ang nakumpiska sa operasyon. Sa mga social media platform at dating app daw kumukuha ng target ang grupo. Karamihan sa kanilang mga pinipili ay mga foreigner. Kapag nakapili na sila ng target, gagamit naman sila ng mga nagagandahang babae para akitin ang kanilang bibiktimahin. Umaabot daw sa 100,000 pesos kada buwan ang kita ng mga babaeng frontliner na ang trabaho ay paibigin ang kanilang mga biktima para mag-invest sa cryptocurrency. Pero ang ending ay scam pala. Gumagamit din sila ng AI para magmukhang tunay na babae ang kausap ng biktima. Yung mga mahilig doon sa mga dating sites and apps, mag-ingat-ingat po tayo. Hindi lahat na nakakausap natin doon ay totoong tao. No? Katulad nito na na-raid natin, pre-recorded yung video na pinapakita nila doon. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng mga banyaga at Pinoy na suspect, kabilang ang paglabag sa Securities Regulation Code at SIM Registration Act. Na-comment na pa sa korte na lang po kami. Pero sabi ng mga babaeng suspect, biktima lang sila at ang totoo, nasa 20,000 lang ang kanilang kita at hindi 100,000. Galing pa raw sila sa iba't ibang probinsya. Biktima po ng kahirapan. Kailangan po kasi ng pera. Pero alam niyo pong illegal yung pinasok niyo. Hindi po. Ano pong pagkakaalam niyo sa pinasok niyo? Call center po. Patuloy ang pag-iimbestiga ng ACG para matumbok at mabuwag ang iba pang natitirang scam hub. Dinala na sa Department of Justice ang mga arestado para ma-inquest. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kung dati nakabudget sa DepEd ang ipangpapagawa sa DPWH ng mga silid-aralan, ngayon idederecho na sa mga lokal na pamahalaan ang pondo para sa pagpapatayo at pagpapaayos ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Tuwing pasukan na lang, pinoproblema ang mga classroom na kung hindi siksikan ay hindi maayos o sadyang kulang. Sa kabila niyan, mabagal ang pagpapatayo ng mga bagong silid. Katunayan, 22 lang na classroom ang naipatayo ngayong taon, kahit 1,700 ang target ng DepEd at DPWH. Kaya, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, babaguhin niya ang proseso ng pagpapatayo ng mga classroom. Kung ngayon, binabudgetan ang Department of Education para ipagawa sa Department of Public Works and Highways. Simula sa mga susunod na proyekto, ididiretso ang pondo para sa mga silid sa mga local government unit na may kakayahan para sila ang magpatayo. Kayo na ang magpatayo ng inyong eskwelahan. At saka nakakasiguro ako kasi ako malakas ang loob ko sa mga LGU executives dahil hindi sila pwedeng mag-ghost project. Sisitahin kayong lahat. Di kayo pwedeng gawin substandard. At pagka ginawa ninyo yun, araw-araw, minumura kayo ng mga constituent ninyo. Sinabi niya yan sa Butuan City, kung saan namahagi ang gobyerno ng 71 Patient Transport Vehicle o PTV. Para ang mga yan sa mga bayan ng Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Island, Davao de Oro at Davao Oriental. Gayon din para sa Butuan City at bayan ng Bonifacio sa Misamis Occidental. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, Nakatutok, 24 Oras. At bilang paghahanda pa rin sa undas, ininspeksyon ng Department of Trade and Industry ang ilang pamilihan malapit sa sementeryo. Kung may paggalaw na sa presyo ng bulaklak, tubig at kandila na karaniwang mabili tuwing undas, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes.
Isang linggo bago mag-undas, bahagya na nagmahal ang mga rosas ayon sa ilang nagtitinda. 350 pesos kada bundle pero may mga mas murang alternatibo naman tulad ng orchids na 300 pesos kada bundle at Malaysian mums na 150 pesos kada bungkos. Mababa ngayon kasi maraming nauna na bulaklak. Tapos pag hindi siya hinarvest, malalagas din siya doon sa puno. Ayon sa Department of Trade and Industry, wala talagang takdang presyo ang bulaklak tulad ng SRP sa ibang produkto. Pero we just went around in Dangwa to tell them na wag sila magtaas ng presyo pagdating ng undas. Ininspeksyon din ang presyo ng mga bottled water at kandila sa supermarket sa tapat ng Manila North Cemetery. Sa ngayon, mas mababa pa ang ilang produkto sa suggested retail price ng DTI. Kaya dito na namili ang ilan. Kung sa vendors po, maraming tao, talagang siksikan po. Kaya mas maganda po yung dito na lang sa pure sa mga grocery. Dapat yung mga consumers natin, maging vigilant sila. Kasi meron naman listahan ng DTI kung magkano talaga ang mga SRP. Meron po tayong hotline na 1DTI-1384. Itawag lang po kung meron po silang na-monitor na gustong ireklamo sa DTI. Bukod sa walang pagtaas sa presyo ng bottled water at kandila ngayong undas, siniguro ng Department of Trade and Industry na wala ring paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin. There will be no price increase for basic necessities and prime commodities until the end of the year. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wagi ng bronze sa 2025 Artistic Gymnastics World Championships. Si Pinoy Olympic gold medalist Carlos Yulo. Nakakuha siya ng score na 14.533 para sa men's floor exercise finals. Naganap ngayong araw sa Jakarta, Indonesia. Naungusan siya ng parehong British gymnast na sina Jake Harman na naka-gold at Luke Whitehouse na naka-silver. Bukas nakatakdang lumaban sa vault finals si Yulo. Good evening mga kapuso! May bagong revelation dito mismo sa 24 oras. Isang international singing competition ang i-unveil dito sa Kapuso Network, ang The Veiled Musician. At may guest judge pang isang K-pop star. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Ang isa sa biggest singing competitions in Asia, malapit nang i-unveil dito sa Kapuso Network, ang The Veiled Musician Philippines. Isa itong sikat na blind audition show na napapanood sa SBS sa South Korea. Hindi ipinapakita ang mukha ng singer, kaya ang mga hurado binabase ang kanilang score sa napapakinggan na boses ng kumakanta. At sa Philippine leg ng The Veiled Musician, isang second-gen K-pop star ang magiging guest judge. Si Tiffany Yang ng Girls' Generation. It definitely is vocal style, like how much you can express, what type of songs you're choosing, and how technique I'm always going to look for, but how animated and how authentic and personal you can make this song for yourself without showing any parts of you. A competition and an audition in itself is such a brave process, so I'm just really rooting for everybody to do their best. Excited si Tiffany na magbalik bansa at makadiscover ng mahuhusay na Filipino singers. Isang Pinoy singer nga raw ang kanyang idolo. World famous and one of my favorite vocalists of all time is Lea Salonga. So I'm really, really excited. I am so honored to be here. I hope this becomes the Asian Games for vocalists. Ang The Veiled Musician Philippines ay isang partnership between GMA Network at Korean production company na Canverse. Sa contract signing ng partnership, present sina GMA Network Entertainment Group Officer in Charge and Vice President for Drama, Cheryl Ching-si, at Canverse CEO Song Min-kyu. 베일드 뮤지션의 취지가 아까 말씀드린 것처럼 unang-una, pinaka-main factor po na ginawa ito dahil yung veiled musician, ibig sabihin, ipakinggan lang natin yung boses, hindi yung mukha, kung ano yung meron sa kanila. Para wag natin makita yung mga any background, kung saan siya galing, saan siya nagtrabaho, saan po siya nag-aral. Gusto ko lang talaga marinig yung boses lang po mismo, kung ano po yung mga talent na meron sa kanila. Nasa bansa rin ang producer-director ng The Veiled Musician na si PD Lee Hong-hee. Mula sa Pilipinas, kukuha ng top 3 na lalaban sa The Veiled Cup Final sa South Korea, kung saan makakalaban ang contestants mula sa iba't ibang bansa sa Asia.
다녔던 나라들은 Nakapunta na kami sa Indonesia, Mongol, and Laos, and the Philippines is the fourth country at meron pang iba. Pero nung dumadalaw kami lahat ng iba't ibang bansa, sobrang na-surprise kami kasi ang daming magagaling na mga vocalist pala. Abangan kung sino-sino ang makakasama ni Tiffany bilang miyembro ng jury ng The Veiled Musician Philippines na mapapanood soon sa All Out Sundays. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa mga kasong graft kaugnay ng pork barrel scam. Yan din ang hatol sa dating Chief of Staff niya na si Attorney Gigi Reyes at sa negosyanteng si Janet Napoles. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos ang mahigit isang dekadang investigasyon at paglilitis, absuelto si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa lahat ng natitirang graft case niya kaugnay ng paggamit ng kanyang pork barrel noong senador pa siya. Nakakonfine sa ospital ang 101 years old na si Enrile, kaya dumalo siya sa pagbasa ng hatol via Zoom. Absuelto din ang kanyang Chief of Staff noon na si Attorney Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Napoles sa 15 counts ng graft. Si Reyes na nasa courtroom kanina napaiyak at yumakap ng mahigpit sa kanyang kapatid. Sa desisyon ng Sandigan Bayan Special 3rd Division, sinabing bigo ang prosekusyon na ipakitang guilty sila beyond reasonable doubt sa pagbulsa ng sinasabing mahigit 172 million pesos mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Enrile na idinaan sa mga non-government organizations o NGO ni Napoles. Sabi ng korte, inakusahan sina Enrile ng evident bad faith o masamang intensyon o kaya ay manifest partiality o halatang pagkiling, mga elemento para sabihing graft ang kanilang ginawa. Pero hindi raw ito napatunayan sa iprenesentang mga liham ni Enrile kung saan hinihingi lamang niya ang pag-release ng kanyang PDAF. Sa ibang liham, naglista lamang si Enrile ng mga proyekto na ibabangga sa kanyang PDAF pero wala siyang binanggit na NGO. Hindi rin daw napatunayan na humingi o tumanggap si Enrile ng mga kickback mula sa kanyang PDAF kapalit ng kanyang sinasabing pag-endorso umano sa mga NGO. Hindi raw nasuportahan ang aligasyon sa testimonya ng testigo ng prosekusyon na makapag-uugnay sana kay Enrile sa pagtanggap ng kickback. Bagamat sinabi rin ni Ruby Tuason na nag-deliver siya ng pera para kay Enrile, kulang naman sa detalye ang kanyang testimonya kung magkano, para sa anong proyekto, petsa at lokasyon kung saan ito tinanggap ni Reyes. May pagkakaiba rin daw ang mga testimonya ni Tuason at ng whistleblower na si Ben Hurluy, kaya nabahiran daw tuloy ng duda ang mga testimonya ng dalawa. Sinabi rin ni Loy na hindi niya kailanman nakilala si Enrile, di niya ito nakita sa opisina ni Napoles at hindi niya nakita ang anumang pag-deliver ng kickback sa dating senador. Sabi rin ng Sandigan Bayan, umamin si Loy na pineke nito ang ilang liquidation documents, pati ang pirma ni Jose Antonio Evangelista, kapwa-akusado at dating Deputy Chief of Staff ni Enrile. Unanimous ang decision ng tatlong mahistrado ng Sandigan Bayan na nag-absuelto kina Enrile. Pirmado ito ni na Associate Justice Ronald Moreno, Arthur Malabagyo at Juliet Manalo San Gaspar ng Sandigan Bayan Special 3rd Division. Bukod kina Enrile, Reyes at Napoles, absuelto rin ang ilan pang co-accused nila na staff ni Enrile, mga opisyal ng DBM, Technology and Resource Center at ibang pribadong individual. Sa isang pahayag, nagpasalamat sa Diyos si Enrile sa anyay vindication sa kanya. Nagpasalamat din siya sa mga maestrado ng Sandigan Bayan na masusi raw pinag-aralan ng mga ebidensya at patas na nilitis ang kaso. Wala ring ipinataw na civil liability kina Enrile at Reyes at sa iba pang akusado. Pero si Napoles at ang iba pa pinatawan ng civil liability na abot sa 338 million pesos. Batay kasi sa mga ebidensya, napatunayang si Napoles ang tunay na may-ari at may kontrol sa mga NGO na nakatanggap ng pondo ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pangangalampag at mga kilos protesta ng iba't ibang grupo para wakasan ang katiwalian at mapanagot ang mga sangkot. Kabilang riyan ang ilang estudyante mula sa mga universidad. Live mula sa EDSA Shrine, nakatutok si Jamie Santos. Jamie! Emil, hindi pa rin humuhupa yung galit ng mamamayan laban sa mga sangkot umano sa korupsyon sa pamalahan. Kaya naman hanggang ngayon patuloy ang kanilang panawagan na panagutin at ikulong ang mga itinuturong responsable sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga
Nag-walkout sa klase ang mga estudyante ng Rizal Technological University o RTU para iprotesta ang anilay mabagal na aksyon ng gobyerno sa katiwalian. Huwag tayong matahimik dahil ang boses ay nasa atin, nasa kabataan po. Hiling rin nila sa Anti-Money Laundering Council na ilabas ang mga pangalan ng mga sangkot at ang kanilang mga yaman. Nagmarcha rin ang mga estudyante ng UP Diliman. Nagpakita sila ng malaking sabina para kay Pangulong Bongbong Marcos, pantapat sa sabinang ipinadala ng pulisya sa kanilang Student Council Chairperson na nakiisa sa mga protesta noong September 21. Hindi kami natakot sa simpleng sabina lamang ng Raymeng Marcos Duterte, pero mas lalo kaming tumatapang, mas lalo namin gagawin yung paninindigan namin na labanan, singilin ang lahat ng korap. Nagtipon-tipon din ang iba't ibang grupo sa EDSA Shrine tulad ng nakagawian kada Biyernes para ipanawagan, ikulong ang mga nagpapahirap sa taong bayan. Kasabay nito ang mga pagkilos sa iba pang lugar sa bansa para igiit din ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects at pagbabalik ng mga ninakaw nila sa kaban ng bayan. Wala sanang mahirap kung walang nangungurakot. Na kailangan natin magkaisa this time kasi kailangan na pong mabuhay o magising ng bawat mamayan na hindi na to inuulit-ulit. Pinaglalaruan na po tayo ng gobyerno. Habang pinagtatawanan nila tayo, yung hirap natin, yung mga pagod natin, ginagamit nila kung saan-saan lang. Babalik-balik tayo dito hanggat hindi na satisfy yung gusto natin. Gusto natin ng agad-agarang may makita tayong resulta. Pagpapakulong, di ba? Simpleng hiling ng mga tao, may managot, may makulong, at makuha natin yung atin. Emil, layon daw ng mga kilos protestang itong nagsisilbing paghahanda at pagpapatindi ng malakihang rallying inaasahan sa darating na November 30. At yan ang latest mula rito sa EDSA Shrine. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jamie Santos. Ibinasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC ang pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon ng korte. Sa argumento ng kampo ni Duterte na hindi sakop ng ICC ang Pilipinas dahil kumalas ito sa Rome Statute noong 2019, ipinunto ng pre-trial chamber na November 1, 2011, sumali ang Pilipinas sa ICC. At February 8, 2018, nagsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor. Dahil state party ang Pilipinas, sa mga panahon na yon, iginit ng ICC na sakop ng jurisdiksyon nito ang alegasyong crimes against humanity laban kay Duterte na nangyari sa mga panahong yon. Bukod dyan, kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute, patuloy itong nakipag-ugnayan sa korte, gaya ng paghiling ng gobyerno ni Duterte na ipagpaliban ang investigasyon noong November 2021 at pakikipag-ugnayan ng kasalukuyang administrasyon kaugnay ng pag-aresto kay Duterte nitong Marso. Sinisika pa naming kuna na pahayag ang kampo ni Duterte. Ikinatuwa naman ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon dahil mapapahinga na ang anilay paulit-ulit na issue ng jurisdiksyon ng korte. Hinatulang guilty sa kasong acts of lasciviousness ang aktor na si Archie Alemania. Kaugnayan ng umano'y pambabastos at pangmomolestya ni Alemania sa actress-singer na si Rita Daniela. Ayon sa 21 pahinang desisyon ng korte sa Bacoor, posibleng makulong si Alemania ng mula 1 buwan hanggang mahigit 1 taon. Pinagbabayad din siya ng kabuang danyos na 40,000 pesos. Ikinatuwa naman ng kampo ni Rita ang desisyon ng korte lalo't lumaban daw ang aktres at ngayon ay nakuha na ang hustisya. Wala pang pahayag si Alemania. Kinalampag ng ilang grupo ang opisina ng Independent Commission for Infrastructure para igiit na walang pagtakpan sa ginagawang investigasyon sa mga flood control project. Sa gitna niyan, nag-inspeksyon na rin ng ICI kasama ang DILG sa detention facility kung saan pwedeng ikulong ang mga sangkot sa anomalya. Nakatutok si Joseph Morong.
Ikinagulat ng mga bantay ng security ang pagsugod ng ilang grupo sa compound sa Taguig kung saan nag-oopisina ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Iginigit ng grupo dito ngayon sa may harap ng ICI kung saan ginagawa yung mga pagdinig na walang i-cover up doon sa kanilang ginagawang investigasyon sa mga flood control projects. Hindi tayo papayag na mga kontraktor lamang, na mga maliliit, na mga alam nating korap ang mananagot. Nanggigigil na yung taong bayan. Bakit hanggang ngayon wala pa silang nailalabmas na mga pangalan? We respect the right of people to free speech. Ininspeksyon na rin ng ICI kasama ang Department of Interior and Local Government ang detention facility sa Payatas, Quezon City kung saan pwedeng ikulong ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects kung kailangan. Dito hindi maaaring idahilan ang sakit para makalabas. Meron po kaming infirmary dito, lalagyan namin ng lahat ng resuscitation machine. Kung dialysis kailangan, maglalagay kami. Kung kailangan nila ng heart monitoring equipment, maglalagay rin kami. Paglilinaw ng ICI, ombudsman talaga magsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan na batay sa kinalap nilang ebidensya. Sa ngayon ay nasa preliminary investigation na ng ombudsman ang mga inihaing ebidensya ng ICI kaugnay ng mga proyekto sa Oriental Mindoro, La Union at Davao Occidental. Inireklamo na rin ng DPWH sa ombudsman ang mga sangkot sa umunoy ghost project sa Oriental Mindoro. Sana maintindihan ng ating mga kababayan na ang ICI ang hindi siya magpapakulong. Bumubuo ng ICI ng mga guidelines para i-livestream ang kanilang mga pagdinig pero tiyak nang hindi may palalabas ang mga nakaraang testimonya. We're gathering evidence. We cannot show our evidence. Sa ngayon, puro mga district engineer pa lamang ang mga nairekomendang kasuhan. You think that we can indict or file information against maybe congressmen, DPWH secretaries? Your question is premature, and we will make sure that our evidence is based on a fair assessment. We will observe due process, and we will prosecute and not persecute. Sa Senado, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may kakasuhan na sila sa Sandigan Bayan sa loob ng 1 buwan. Maaaring kasama si dating Congressman Saldi Co. Malamang kasama. Kasi naalala ko mayroong Mindoro case na kasama sa mga finals namin. Ayon naman kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, baka mas maunang kasuhan sa korte ang mga inireklamo nila kaugnay ng ghost projects sa Bulacan kabilang ang mga dating district engineer at ang mga diskaya. Sa Pasko, sa kulungan na sila magpapasko niyan. Pero posibleng kulangin umano ang inihandang detention sa Payatas na ayon sa DILG ay may 108 selda. Lampas 400 ghost flood control projects kasi ang iniimbestigahan ng ICI. Kada isa, 10 na lang minimum. So ilan ang pwedeng gumamit ng facility dito? Ay kung 421 yan, times 10. Oh, kulang. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Suportado ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang complete ban sa online gambling. Ayon kasi sa ahensya, wala namang masyadong kontribusyon ito sa ating ekonomiya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kung ambag lang naman daw sa ekonomiya ang pag-uusapan, walang masyadong kontribusyon ng online gambling. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ni wala pa raw itong 1% ng gross domestic product ng Pilipinas. Kaya sa hearing ng House Committee on Games and Amusements, inilahad ng DepDev na suportado nila ang complete ban sa online gambling. DepDev supports either a complete ban or prohibition of online gambling, or if not, a strict regulation of the industry. This is considering its minimal contribution to the economy. Our estimate, we considered the contribution minimal at around 0.37% of GDP. Tinalakay ng komite ang mga panukala para ipagbawal ang online gambling sa gitna ng mga ulat na marami ang naa-addict dito, nababaon sa utang at may ilang nauuwi sa krimen.
May panukala ring ipagbawal ang paggamit ng mga mobile digital wallet at iba pang electronic payment system sa pagtaya sa sugal. Bilang paunang hakbang noong Agosto, iniutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet at financial institution na alisin sa kanilang mga app ang access sa mga gambling site. Ulat ng PAGCOR, mula noon, pababa na ang kanilang kita at posibleng hindi maabot ang projection na 60 billion pesos na kita sa pagtatapos ng taon. One of the main factors po na tinitingnan namin is yung delinking po of the platforms sa ating mga payment e-wallets po. And then, nakita din po namin na meron din pong slight decline din po sa new players po. Kalahati ng kita ng PAGCOR ay napupunta sa pamahalaan. Bahagi ng kita ng PAGCOR ay napupunta sa mga programa para sa mga mahihirap. Ang ibang ahensya ng gobyerno, mas isinusulong ang pagpapatupad na lamang ng mahigpit na regulasyon sa halip na total ban. Ito ay para raw mabalanse ang anilay benepisyo sa online gambling sa posibleng masamang epekto nito. The CICC is well aware of the complex social impact of online gambling and its contribution in national building of PAGCOR and its industry it regulates. This office proposes regulation, not a total ban of online gambling, subject to strict safeguards. The DOF recognizes the potential economic benefits arising from online gaming or electronic games, provided that this was our submitted position, Mr. Chair, provided that the associated economic and social costs are mitigated through very stringent regulations. The BAR recognizes that there are dangers and social costs attributable to online gambling. That is why we support any call for better and more stringent regulation from all government agencies. Kasama sa mga rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay ang paglalagay ng graphic warning na nakakaadik ang sugal, ang pagbabawal sa mga menor de edad at opisyal ng pamahalaan sa online gambling, ang pagtatakda ng playing time at betting cash limit, at ang pagre-require sa mga nag-ooperate ng online gambling websites na magrehistro. Without the imposition of strict regulatory controls, this platform could easily be exploited for criminal activities and consequently operate beyond the bounds of law. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang isang Chinese na nagbebenta umano ng mga peking pera sa Pilipinas na kadalas ay iniaalok niya sa mga kapwa dayuhan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas may paalala sa publiko. Nakatutok si John Consulta. Pagkatanggap ng pera ng kanilang target, pinalibutan ng NBI Cybercrime Division at Bangko Sentral ng Pilipinas ang dayuhang ito. Hinuli ang dayuhan sa traffic operation dahil sa pagbebenta umano online ng mga piniking Philippine currency. Lumalabas sa ating investigasyon na itong ating subject ay isang Chinese national. Overstaying na siya dito sa Pilipinas. Isa sa mga ibinebenta niya dito ay yung ating bagong series ng pera, yung polymer banknotes natin. Yung 100 pieces na 1,000 peso bill, binebenta niya ng 33,000. Kaliwaan yun. Kaliwaan, cash basis. Ayon sa NBI, kadalasang binebenta ng suspect ang kanyang mga kapwa dayuhan. Kadalasan, mabilisan at kaliwaan ang mga transaksyon. Pinailan natin siya ng violation ng Article 168 ng Revised Penal Code. Ito yung illegal possession and use of counterfeit banknotes. In relation to RA 10175, yung Cybercrime Prevention Act, dahil ginagawa niya itong transaksyon niya online. Paalala ng mga otoridad sa ating mga kababayan. Maging listo at mapanuri, lalo na ngayon nga, malapit ng panahon ng Kapaskuhan, suriin po natin yung mga pera na tinatanggap natin. Paalala ni BSP, maging mapagmatsyag tayo sa mga fake money, especially nowadays na halos lahat ng bagay ay ibinibenta na online. So doon pa lang
pera ibinibenta online para kumita ng pera. Diba? Kanduda-duda na yun. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May kumikita umano kaya may mga kasong iniimbestigahan sa Ombudsman na may inordinate delays o labis ng naantala, ayon po yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isa yan sa mga tinetrace na umano ng kanyang opisina. At nakatutok si Salima Refran. Nagulat mismo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa halaga ng hindi umano na-recover ng gobyerno sa mga sangkot sa katiwalian, pero na-dismiss ang kaso dahil sa labis na pagkaantala. I got word that the government lost close to 600 billion pesos in cases because of inordinate delay. Hindi ko alam kung accurate, nanlaki yung mata ko nung sinabi yan, pero dapat tingnan natin eh. Para kay Remulla, may magagawa pa para pabilisin ang mga kaso. Walang matutulog dapat. Everything has to move. Yung mga losses ng government due to non-feasance. Kasi hindi natin ginagawa yung duty natin, we don't go all out. Dapat tumigil na yan. May kumikita rin umano para di umusad ang ilang kaso na tinetrace na nila. Mayroon pang sinasabing parking fee sa mga kasong fina-file, pinaparada lang, nawawala, natutulog ng ilang taon, tapos walang nangyayari. We have to stop this habit. Inordinate delay is an unreasonable, unjustifiable, and excessive lapse of time in the conduct of preliminary investigation or trial that violates the constitutional right to speedy disposition of cases. Justice delayed is justice denied, ika nga. Pero minsan, naaabuso rin ang pagmamadali sa paglilitis ayon sa isang eksperto. Minsan, nagiging excuse ito upang i-dismiss ang mga kaso laban sa mga makapangyarihan kapag yung gobyerno ay hindi ganun kaporsigido sa pagpoprosecute sa kanila. Kaya balak ni Remulla na sinsinin na ang pangangalap ng ebidensya at case building sa pagpoproseso pa lang ng reklamo bago pa ang mismong paglilitis. Plano niya rin paikliin ang evaluation ng mga reklamo sa 3 araw na lang at ang preliminary investigation sa 60 days o 2 buwan na lang. At kung ngayon, probable cause o sapat na dahilan para kasuhan ng isang tao lang ang dapat maabot ng ebidensya, sa mga susunod, bago isampa ang kaso, dapat sapat na ang ebidensya para makakuha ng tiyak na panalo sa paglilitis o conviction. Kaugnay ng flood control hearing sa Sandigan Bayan, may napagkasunduan na. Continuous trial ang aming hihingin sa lahat ng kaso. Basta't na kompleto ho namin ng ebidensya na i-file namin doon, ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta yung ebidensya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Nakipagkasundo ang DPWH sa ilang grupo para mapadali ang pagsusumbong kaugnay ng katiwalian. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects, pumirma ng kasunduan ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Caritas Philippines ng CBCP, Mayors for Good Governance at Taong Bayan's Action for Participatory, Accountable and Transparent Governance o TAPAT. Layo ng kasunduan na palakasin ang citizen-led oversight system kung saan ang mga mamamayan, lokal na pamahalaan at simbahan ay magiging katuwang ng DPWH sa pagbabantay at pag-uulat ng mga irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura sa buong bansa. Matagal nang nangyayari sa DPWH at iba pang ahensya sa gobyerno is because these things are done in secret. Kaya po nakapagnakaw ng bilyon-bilyon yung mga luko-luko dun sa First District ng Bulacan. Kasi siga-sigagan po yun eh. Kaya sa mga susunod na linggo ay ilulunsad ng DPWH ang isang online portal kung saan nakalista lahat ng kanilang proyekto, pati halaga ng mga ito, status at mga kontratista. Handa naman ang mga alkalde na magsagawa ng sariling investigasyon at verifikasyon sa mga proyekto sa kani-kanilang nasasakupan. We have the mandate to make sure that any anomaly that comes to our attention, we can actually initiate investigation. And from there, we can have the case folders prepared. And after that, we can turn it over to the ICI for them to review it and improve it further. On the side of, we will also furnish the DPWH. Sa pamamagitan nitong Social Action Ministry natin sa lahat ng dioceses all over the Philippines, ay tutulong kami sa proyektong ito na i-monitor,
monitor yung mga project na ginagawa at maaring ghost project o maaring, substandard project. This is a venue and an opportunity for people to channel their anger into a productive, sustainable audit and demand for accountability for our country. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Ilang pang mambabatas ang naglabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, kabilang sila Senador Sherwin Gatchalian at Kiko Pangilinan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Batay sa inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, lumalabas na nasa mahigit 89.5 million pesos ang halaga ng yaman ni Senador Win Gatchalian o net worth. Ito rin ang kanyang net worth dahil wala siyang idineklarang liabilities. Nasa mahigit 38,000 pesos ang idineklara niyang cash sa bangko. Konting movement lang naman yung aking assets because nung naging public servant ako, hindi ako wala naman masyadong personal activity. So, nagbenta lang ako ng shares, I think mga 6 years ago, 7 years ago. And then after that, wala naman masyadong movement. Sabay naman naglabas ng SALN sina Liberal Party Chairperson Senator Kiko Pangilinan at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Mahigit 26.7 million pesos ang halaga ng mga yaman ni Pangilinan. Ito rin ang kanyang net worth dahil wala siyang idineklarang utang. Hindi natin maaaring hilingin ang transparency kung hindi natin ito isasabuhay. Hindi natin maaaring kondenahin ang katiwalian habang kinukonsinti natin ito sa sariling bakuran. 10.7 million pesos naman ang halaga ng mga yaman ni De Lima. Ito rin ang kanyang net worth dahil wala rin siyang idineklarang liabilities. With the example already shown by the speaker, umaasa kami na mas marami pa ang susunod na i-disclose na wag nang maghintay ng either batas o maghintay ng request from anyone, from any citizen or from media. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Wala pong sinisino ang stress sa buhay at hindi po kahinaan ang makaramdam ng ganyan, mga kapuso, ha. May iba-ibang paraan ang mga Pilipino para labanan ng stress batay sa survey ng Social Weather Stations. Alamin po sa pagtutok ni Mark Salazar. Kapuso, paano ka nagtatanggal ng stress? Usually po nagpipray po ako. Rosary. Very effective. Oh, kaya walang stress na stress, di ba? Tulog lang. Wala akong tulog. Pahinga. Sumasyat lang konti. Tapos kumakanta, medyo okay. Kain. Stress eating kasi masarap kumain. Di yan nalalayo sa resulta ng survey ng Social Weather Stations nitong September. Dasal ang pangunahing stress reliever na isinagot ng 16% ng adult Filipinos. 14% ang nagsabing ipinapahinga o itinutulog nila ang stress. 11% ang lumalabas. Pero meron ding panlaban ng positive thinking, pagfo-focus sa trabaho at paglalaan ng oras sa pamilya. Kumakatawan si Janet sa Pilipinong dumaraan sa mabigat na stress at sumasandig sa dasal. Problema ko sa family ko tsaka yung nagkaroon ako ng hindi magandang sa province namin. Bali, nalulun ako sa bisyo. May time na talaga na kaya mo nang bumitaw pero kailangan ka lang ibigay lahat sa Panginoon ng puso mo. Si Mang Renato naman inuunahan na raw ng dasal bago pa dumating ang stress sa kanya. Iyon naman talaga ang kultura ng isang Pilipino na magdalangin talaga sa araw-araw kung kailangan araw-araw. May stress o wala? May stress o wala. Sabi rin ng survey, mas maraming babae kaysa sa lalaki ang nananalangin bilang stress reliever. Sabi ng survey na ito sa mga babae, yun nga, panalangin ang una, and then pangalawa sa kanila ay pinapahinga. At ang iba naman ay positive thinking lang. Pero sa mga lalaki, una dyan, pinapahinga talaga ang stress. Itinutulog ang stress. Susunod sa kanila, gumigimik para makalimot ng stress. Panghuli pa yung panalangin.
Mabigat na issue ngayon ng mental health, lalo't 34% na ngayon ng adult Filipinos ang dumaranas ng madalas na stress. Mas marami kumpara sa 27% bago ang pandemya. Pera ang pinaka nakaka-stress, batay rin sa isang survey ng SWS na nauna nating naiulat. Money. Kung wala pang sweldo, siyempre ang mamahal ngayon ng mga bilihin. Ganon din, walang pera pag walang trabaho. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online kung paano sila mag-distress. Gaya po ng top answer sa survey ng SWS, ang pagdarasal din ang nangungunang coping mechanism ng mga netizen para labanan ng stress. Prayer paired with music, K-drama o di kaya'y ang simpleng pag-inhale at exhale at pag-iisip sa kanilang mahal sa buhay ang sagot ng ibang commenter. Meron ding mga nagsabi na ang pagkain ang kanilang stress reliever. Kape is life naman ang ilang netizen kapag nasa-stress. Para naman sa isang fur parent, nakakawala raw ng stress ang pag-aalaga ng kanyang pet cat. At ang iba naman ay naglilibang sa iba't ibang aktibidad gaya ng running at panunood ng mga pelikula. Pero ano't anuman, tandaan hindi kailangang mag-isa kayong lumaban kung sobra na po ang epekto ng stress. Maaring humingi ng tulong sa mga kakilala o mga eksperto. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 oras. Ipinagluluksa po ngayon ang pagpanaw ng social media personality at artist by status by Sparkle na si Emmanuel Atienza, anak ng ating kasama rito sa 24 oras na si Kuya Kim. Mensahe ng pamilya ni Eman, naway isabuhay ng bawat isa ang mga katangian ng compassion, courage, and a little kindness sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At kasabay ng aming taus-pusong pakikiramay, atin pong balikan ang masasayang alaala na iniwan ni Eman Atienza. Adventurous, full of life, artistic at expressive. Ganyan nakilala ng marami ang social media personality at status by Sparkle artist na si Eman Atienza. So excited for this opportunity. Anak si Eman ng mga kilalang personalidad na sina Kapuso host and news personality Kuya Kim Atienza at Philippine Eagle Foundation President Felicia Hong Atienza. Apo siya ni dating Manila City Mayor Lito Atienza. Mahal kita, Lolo. Hi guys, I just moved to LA and I wanted to... Pero bumuo ng sariling pangalan si Eman bilang isang content creator. Tila ball of sunshine si Eman para sa kanyang libu-libong followers sa social media. Magandang gabi ulit mga kababayan. Na binansagan ng netizens bilang konyo final boss dahil sa kanyang kwelang accent pag nagsasalita ng Filipino. Marunong naman ako mag-Tagalog na yon. Hindi kaya. Kaya naman ako mag-Tagalog, hindi. Marunong. Marami sa content ni Eman ay tungkol sa kanyang active lifestyle. Kabilang sa mga hilig niya ang calisthenics at rock at wall climbing. Talented din sa visual arts si Eman na nagtapos ng intensive design course sa New York. Kita rin ang kanyang artistic side sa kanyang everyday OOTD na bahagi rin ng kanyang pagiging expressive. Vocal si Eman sa iba't ibang issue o kaya'y nagbibigay siya ng hot takes. I feel like this is a really hot take and I might get a lot of hate for this, but I just... Ang isa sa mga paksang pinaka-open siya ang tungkol sa kanyang mental health. You know, I was diagnosed with bipolar disorder in my mid-teens. This means that I'd have phases of extreme happiness called manic episodes and... Nitong nakaraang buwan, nag-post siya sa kanyang IG broadcast channel na nag-social media break siya dahil nakakaramdam daw siya minsan ng anxiety kapag nagpo-post siya sa social media. Na ginagawa lang naman daw niya for fun at para express ang kanyang sarili. Bumalik din siya sa social media at ibinahagi ang kanyang buhay ngayon sa Amerika. Pero kanina, malungkot na ibinalita ng kanyang pamilya ang pagpanaw ni Eman sa edad na 19. Ayon sa kanyang pamilya, lubos na kasiyahan at pagmamahal ang dinala ni Eman
sa kanilang buhay at sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya. Lagi raw niyang ipinararamdam sa kahit na sino na may nakikinig sa kanila at hindi siya natakot na ibahagi ang kanyang mental health journey. Nakatulong daw ang kanyang pagiging totoo para maramdaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Bumuhos ang pakikiramay at pagdadalamhati mula sa kanyang Sparkle GMA Artist Center family, kanyang mga kaibigan sa loob at labas ng showbiz industry. Inalala nila ang kabutihan at ang masasayang alaala na naiwan sa kanila ni Eman. At mahal kita mga kababayan. Hiling ng pamilya Atienza, alalahanin si Eman sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga katangian tulad ng kanyang malasakit, katapangan at paggawa ng kabutihan sa araw-araw. Sa ngalan po ng GMA Integrated News, lubos po kaming nakikiramay sa pamilya ni Eman Atienza. At sama-sama po nating ipagdasal ang pamilya Atienza. At yan po ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.